Dati, pangarap lang namin na mapuntahan ang lugar na ito. Mga kwento at litrato lang ang nakikita namin. Pero ngayon, nandito na kami. Tahimik, mapayapa at parang humihinto ang oras. Welcome sa Mapanwepelik. Ang sarap balikan at damhin ng kalikasan. Parang niyayakap ka ng katahimikan at sariwang hangin. Sa video na ito, sabay-sabay tayong mag-relax at hahayaan ang sarili na ma-inspire. Isang lugar para magpahinga, magnilay at muling umibig sa simpleng ganda ng kalikasan. One day and one night lang tayo dito. Sapat na para maisingit sa limitadong oras ng leave namin sa trabaho. Magsima ng oras, sisikapin natin gawing memorable at maganda ang experience bilang first time camper. Hindi rin mawawala ang mga nakakabang eksena, tulad ng pagkawala ng isa sa mga kasama natin dito sa camp. Doon na rin nagsimula ang overthinking, baka may buhaya rito na nakalabas na kongreso. Joke lang. Samahan nyo rin kami sa challenging trail papunta rito. Libutin natin ang Phase 1, Phase 2, Phase 3 at Phase 4 ng Mapanwepe. At oo, may ilog din pala rito na hindi rin natin palalampasin. Siyempre, bibisitahin din natin ang sikat na Sunken Church, isa sa mga highlight ng lugar na ito. Kasama rin sa kwento ang pagkawala ng aking drone, isang di naasahang pangyayari sa biyahe namin. At higit sa lahat, kaya nga pala tayo nandito para celebrate ang wedding anniversary naming mag-asawa sa gitna ng kalikasan, tahimik, simple at makabuluhan. Marami tayong aabangan sa biyahe na to, kaya umpisahan na natin. Pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa channel natin. Tara, simulan na natin ang kwento. Lumipad ang aming team patungong San Marcelino, kung saan matatagpuan ang Mapanwepelik, na kilala rin sa bansag na New Zealand ng Zambales. Baka malayo na yung nararating ng katabi ko ah. Ano kaya yung pangalan ng bundok na yun? Naisip ko tuloy parang masarap mag-hike dun ah.
Mag-aalas 2 nga pala ng hapon na umalis kami sa Quezon City. At binagtas namin ang kahabaan ng NLEX. At kumana kami ng way papuntang Esitex. Welcome sa Subic, kung saan kahit walang traffic light, napapahinto ka. Hindi dahil may multo, kundi dahil sa one-stop go traffic rule. Dito bawal ang dire-diretso lang. Kahit mukhang walang sasakyan, stop muna. Huminga na malalim. Magmuni muna saglit sa buhay. Saka go. Sanay tayo sa pwede na yan. Pero sa Subic, hindi pwede ang pwede na. Kahit ikaw lang mag-isa sa kalsada, para ka may invisible traffic enforcer na nagsasabing, "Boss, hintuan mo yan." Sa pagkakataong ito, hindi lang kami basta bumiyahe. May kasama na kaming gabay. Kasama namin si Ate Linda, ang magsisilbing tour guide namin sa pagpasok sa Mapanwepe. Nagkita kami sa May Castillejos National High School. Dito nagsimula ang mas maayos at panatag naming biyahe. Mula roon, dinaan niya kami sa isang tulay, isang ruta na maaaring hindi agad makita sa navigation apps. Inisip niya siguro, bakit hindi na lang kami gumamit ng navigation? Sa totoo lang, sa tagal namin gumagamit ng apps, minsan doon ka pa naliligaw kaysa nakakarating. At dahil papadilim na rin, mas mabuting may kasamang lokal na kabisado ang bawat liko, bawat pasikot-sikot ng daan. Hindi lang ito tungkol sa direksyon, kundi sa kaligtasan at kapanatagan ng biyahe. Bonus na rin ang tulong na naibibigay natin sa mga lokal. Isang simpleng paraan ng pagsuporta sa kanilang kabuhayan. Sa tulong ni Ate Linda, naging mas madali, mas malinaw, at mas panatag ang aming paglalakbay patungo sa isa sa mga pinakakahangahangang lugar sa Zambales. Hindi na saan lupa dyan. Bilang first-time camper, sinigurado muna naming dalhin ang mga pinaka-importante lang na gamit para sa camping. Simple lang muna, sapat para maging komportable at ligtas ang biyahe namin. Siyempre, hindi mawawala ang tent para may masilungan, kasama ang sleeping bag o kumot, at sleeping pad o earth pad para mas maayos ang tulog sa gabi. Para sa pagkain, may dala kaming portable stove at butane. Pati cook set o mess kit, mga malilit na kaldero, kawali, sandok, plato, baso at spoon and fork. Para mas madali ang paglipat ng mga gamit, may wagon kami. May dala rin kaming cooler at water container para sa inumin at pagkain. Sa gabi, mahalagang ilaw kaya may flashlight, headlight at camping lantern, pati power bank para siguradong may backup na kuryente. Para sa kaligtasan at paghanda, may itak o gulok o kutsilyo at syempre, first aid kit. Hindi rin namin kinalimutan ang mga toiletries, katulad ng toothbrush, toothpaste, sabon at wipes. At para sa protection sa init, may sunblock at sombrero. At syempre, trash bags para malinis pa rin ang lugar na iwanan namin. Sa ngayon, ito muna ang mga basic na gamit namin bilang first-time camper. Unti-unti na lang namin dadagdagan ang mga kagamitan kapag naging full-time camper na kami. Wala pa kaming awning tent at solar panel. Lalo na kung sakaling walang kuryente sa spot na pupuntahan. But for now, sapat na ito para masimulan ang camping journey namin. So kung kailangan mo ng tubig sa mga pagmamagsasaing, ito, nababo sila. So
Pwede maligo. Yan. Ito yung CR nila. So, kailangan natin gumamit ng CR. Ang wifi nila rito, 150 per gadget. So, ito, nandito tayo sa Lake Mapanwepe, Phase 4. Malapit yung apoy. Siya nga pala, may mga asong gala rin pala rito. Hindi mo sila kailangan itabor dahil mababait naman sila. At kung may tira ka man pagkain, okay lang na pakainin natin sila. Sa lalim ng gabi, bilang pagtanaw ng utang na loob, pwede ka pa nilang pantayan o kaya magbigay ng babala kung sakaling may panganib na paparating. Gawa na tayo ng kape. Malamig malakas ang hangin. Nilipad na, lakas ang hangin, nilipad na yung tent namin. Sumisipo yung hangin ngayon. Nilipad yung tent namin kanina eh. Nilipad namin ng pako. Siya nga pala guys, isang paalala lang. Bago kayo umalis, siguraduhin yung kompleto ang gamit sa tent. Tulad sa case namin. Naiwan namin yung tent pegs. Kaya imbis na may stress, nag-improvise na lang kami. Diskarte muna para hindi lipa rin ang hangin ng tent namin. Ganito talaga sa camping, hindi lahat perpekto. Pero kapag marunong ka dumiskarte, nagiging party na lang siya ng experience. Lesson learned. Check your gears bago bumiyahe. Pero kung may makalimutan man, chill lang. Ang mahalaga, ligtas, masaya, at may kwento kang maiuwi. Ito yung dito sila matutulog sa tent. Yan, dyan sila. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Lakas ng hangin, no? Sige, good night. Yan, dito kayo matutulog. Dito sa loob ng sasakyan. Asok mo yung tubig. Ganito pala ang pakiramdam ng isang first-time camper. Hindi pala ganun kadaling matulog. Ibang tunog ng hangin. Ibang katahimikan. Bawat kaluskos parang may sariling kwento. Habang pilit ako nagpapahinga, biglang nagkagulo sa kabilang camp. Nung siya sa mga kasama nila, halos isang oras na palang nawawala. Agad silang naghanap gamit ang mga flashlight. Inikot-ikot ang paligid at tumingin na rin ng tulong sa mga taga rito. Ako naman, syempre, tumulong na rin. Pero habang tumatagal ang paghahanap, hindi ko maiwasang mag-isip. May buhaya kaya rito? Kung ano na ang pumasok sa isip ko. Mga kwentong pang-horror, mga haka-haka, lahat na. Buti na lang at bago pa tuluyang gumana ang mga imahinasyon ko, nakita rin nila si Kuya, ligtas at maayos. Napalitan ng kaba ng tawanan at laking pasasalamat. Isang paalala na sa camping, hindi lang kalikasan ang sinusubukan, pati tapang at imahinasyon mo. Bago ko man magbukang liwayway, ang mga gising na kami. Ang ganda kasing pagmasdan, munting-munting pagsilip ng haring araw. Para bang bumabati ng magandang umaga.
na 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 na. Dito nga pala kami sa Mananuepe. Mananuepe. Nagluto nga pala ang misis ko ng ramen. Kumain pala ako ng ramen. Sarap. Pagkatapos namin mag-almusal, inayos muna namin ang ilan sa aming mga gamit bilang paghahanda sa pagpunta namin sa iba pang spot dito sa Mapanwepe. Dinaanan namin ang phase 1. So yun guys, punta tayo ngayon sa phase 2. At kasalukuyan kaming nasa phase 3. Parang paikot pala yung lake mo. Punta pa. Punta tayo sa phase 2. So kanina nakastay tayo sa phase 4. Puntahan naman natin yung ibang phase para makita naman natin kung anong makikita natin doon sa lugar na yun. Doon sa mga spot nila. Sabi nila may ilog daw dito. Kaya try natin puntahan. Kung maganda ba yung ilog dito. Bit-bit ang pangarap, kamera sa kamay. Sa bawat hakbang, mundo'y sabik tuklasin palagi. Bundok na mataas, ulapay kaagapay. Sa tuktok ng pag-asa, doon ako humihimlay. Sa gubat Nagkakaintindihan kayo? Nagkakaintindihan pala yung baboy tsaka yung kambing. Sa bawat tunog ng kalikasan, puso'y nagigising agad. Ako si Creator, lakbay ay walang hanggan. Sa wakas, nandito na rin kami sa phase 2. Anong phase po ito? Ito yung phase 2. Saan po yung phase 3? Okay. Nalagpasan na pala natin. Sa tabing dagat, araw ay sumisilip. Haplos ng hangin, pagod ay napapawi agad. Sa ilog na dumadaloy, oras ay humihinto. Sa bawat patak ng tubig ay buo. Sa mga bayang lumayapak ay bakas ng noon. Kasaysayan ay buhay, muling bumubulong. Ako si Creator, Medyo makababa na rin dahil lakad namin. tuklas ang mundo, bundok at gubat, dagat at ilog. Kasaysay ay Pwede naman kayo tumapak. pinabalikan, kwento'y inuunawa sa bawat lugar. Ayun no? Aral lang kasama pats mga lumang gusali. Tahimik na saksi sa hirap at tagumpay ng lahing nagwagi. Habang ako'y naglalakbay, di lang tanawin ang dala, kundi mga kwento Andiyan ng pala. panahong lumipas na. Dahil sa puti, pwede lang pala doon. Lakbay ay misyon, tuklasin ang bago, alalahanin ang noon. Mula bundok hanggang dagat na bughay, to ang aking vlog, yet kwento ng paglalakbay ko. Sayang na pa. Sumabay Tayo sa ka putik. sa biyahe, huwag mag-atubili. Sa mundo ng creature, ikaw ay kabahagi. Wala yung daan. Nilibot namin ang phase 1 hanggang phase 4. Bawat bahagi may kanya-kanyang ganda. May mga lugar na perfect na para mag-camp. May mas tahimik
At may mga tanawin na mapapatigil ka na lang sa panonood. Bakit nadulas ka? Tatanggalin ko yung Tilapsik. Tatanggalin ko yung shirt ko na eh. Hindi, itaas mo muna yung bag mo. Tatanggalin ko yung shirt ko. Dito mo mararamdaman na minsan sapat na ang katahimikan. Hi guys. Full charge naman. At guys, dito na kami sa dulo, dito sa Encantadia. Sa kaharian ni Imo. Mga pasneya. So guys, update ko kayo. Si Creature hindi nakapagpalipad ng DJI kasi nga navigation error. So ang susubukan niya nga po ngayon ay isang FPV. Pumipwesto na si Creature. Ay na, binaba na ang kanyang FPV. May nakalimutan si Creature. Ganyan po ang struggle ng isang vlogger. Papalipad siya ng drone. Naimanan pala niya yung drone niya. Bilang tayo mga bata. Isa. Dalawa. Tatlo. Hanggang 10. Gising na creator, sumisikat na ang araw. Ang hamog sa dahon, tila ba sumasayaw? Bitbit ang bagat pusong puno ng pangarap. Sa ganda ng mundo, tayo ay lilingaw. Hindi sapat ang tingin lang sa litrato. Gusto nating maramdaman ang bawat dako. Mula sa luntiang bukid hanggang sa asul na dagat. Ang yakap ng kalikasan sa atin ay sapat. O Creature, halina't maglakbay kasama ang pamilya, hawak kamay. Sa bawat bundok na ating akyatin at sa bawat dalampasigan ating lalakarin. Walang pagod, walang sawa sa paghanga. Sa likha ng Diyos tayo ay isa. Ang tawa ng kapatid. Ang laki naman ng puso mo. Walang tubig. Katian mo, kati. Katian. Wala naman ata yan eh. Wala akong tuyo eh. Kati. Yan na, yan na, yan na. Ikaw na yun eh. Oo, ay mo naman magkati. Oh. Wow! Balo. Yun pala yun. Hindi maroon. Yung doon? Doon ka makakarating? Mula sa kinatatayo namin,
tanaw rito ang nakausling bahagi ng Sunken Church. Hey guys, punta tayo dun sa lumubog na simbahan. Yung simbahang yan, lumubog daw yan nung panahon ng nung sumabog yung Bulkang Pinatubo. Ayan. Ang Sunken Church. Sapatos ay tali, handa na ang sasakyan. Si Creature ay ready na sa mahabang lakaran. Bundok man o gubat, dagat man o kapatagan, basta't may puno at hangin, doon ang aming tambayan. Bitbit ang kamera, pati na ang baon. Iwanan muna natin ang ingay ng panahon. Kasama si nanay, si tatay at ang buong tropa. Sa bawat stopover may tawanan at kanta. Sobrang ganda at payapa ng Mapanwepe Lake, pero bawal talaga ang maligo rito. Ayon sa bangkerong kasama namin, may naitalang insidente ng pagkalunod dito noon. Kaya para sa kaligtasan ng lahat at para mapanatili ang ganda ng lugar, mas mabuting i-enjoy na lang ang tanawin at irespeto ang patakaran. Ito bubong puta. Ito yung mismong tore lang niya. Di ba yung taas pala? Dati pwedeng umakyat pero yung bakal po kasi maninipis kaya ang daling pa. Ako bagay na akyat dati. Opo. Tapos pag pilotay, nakikita yung bubong. Nakikita yung bubong. Hindi po. Pero pag naglo-low tide dito, ilang beses yun? Taon-taon po. Taon. Once a year lang? Po. Yung parang may guwit po yan sa may halaman. Parang yan na naabot yun. Ika-15 ng Hunyo 1991, naganap na ang hinihintay ng lahat. Sa katahimikan ng Mapanwepe Lake, nakaukit ang isang trahedyang hinubog ng kalikasan. Noong 1991, sa pagsabog ng bulkang Mount Pinatubo, bumagasa ang lahat at nilamon ang mga pamayanang minsan naging tahanan, ang Aglaw at Buhawin. Sa Sitio Pili kasabay ang pagkalubog ng lupa ang paglubog ng Santa Barbara Church. Ngunit hindi tuluyan naglaho ang alaala. Sa gitna ng lawa, ang nakausling kampanaryo ay patuloy na nakatayo. Isang tahimik na paalala na kahit lumubog ang nakaraan, ang pananampalataya, alaala at pag-asa ay patuloy na umaangat. Kaya nabawal na daw po yata kasi yung natutubo. ₱1,000 nga pala ang ginastos namin sa bangka. At ilalagay ko na lang sa description sa baba ang iba pa naming binayaran dito sa trip namin sa Mapanwepe. Ang dami naming activity ginawa sa araw na to. Nakakagutom. Kaya hinanda na namin ang aming pananghalian. Sabay-sabay na kami kumain
habang nagkwekwentuhan. Dapat nililima na. Nakakatawa. Shoutout nga pala sa mga nakasama namin dito sa camping. Talagang ang mabait nila. Bakit nakawala? Hindi mo alam, tulog ka na ata. Ano sabi? Naghahanap ng yelo lang pala. Wala kaya tagal na yata hindi pa mabalik. Ano nila dyan? Kaya tawag? Hanap. Nahanap. Oo, pinahanap doon sa tricycle. Hanap, pagbalik sakay-sakay na. Naghahanap daw pala ng yelo. Tinatanong naman, wala naman pong buhaya rito. Kala kayo ng buhaya. Isang oras na daw, di pa papalik. Saan kasi hahanap ng gano'n? Wala namang La. Ay. Ang dami niyan. Labi. ayun. Nag-video kayo dyan? Hindi kayo nag-video. Gusto pa naman sanang puntahan namin ang spot na ito, ngunit wala na palang daan o access mula sa kinatatayuan namin. Kaya nagpasya na kami magligpit at gumayak na rin para umuwi. Sa Mapa Nuepe Lake, hindi lang tanawin ang makukuha mo, kundi kapayapaan, isang pangarap na natupad, at isang alaala na mananatili. Hindi tayo mag-shoot din sa malawak din sa ano, magbinahan tayo ng open malawak. May panligaw pala rito, no? Kaliwat kanan. Hi guys, alis na kami ng Mapa Nuepe. So nag-overnight camping lang kami dyan sa Mapa Nuepe. Hi. Napapogi namin driver. Isa sa pinakahinangaan ko sa Mapa Nuepe ay ang Mapa Nuepe Trail. Hinubog ito ng lahat mula sa pagsabog ng Bulkang Pinatubo. Mula sa taas, makikita ang mga daang tila ugat ng lupa, sanga-sanga, magulo, ngunit napakaganda. Nakakalito ang mga landas ng daan, halos pagkakawig ang bawat liko. Sa sobrang ganda ng view, hindi ko na malaya kung saan na pala ako napunta. Naliligaw na pala ako at unti-unti na pala akong nawawala sa aking direksyon.
Habang pilit kong hinahanap ang daan pabalik, nag-aalala ako sa aking baterya. Dahil ilang minuto na rin akong paikot-ikot. Kaya nag-decide ako na ilanding na lang sa gilid ng kalsada kung saan madali namin siyang makikita. Tama na lang kami dyan, Rick! So, nakita rin namin yung drone. Wala, naligaw eh. Ang dami pa namang daan. Sabi ko dapat talaga yung daan dito. Ito, naligaw. Kasi yung ano natin, ayan yung ano Oo. eh. Thank you, ate. Eh, tinatanong ko kanina kung sumunod. Pala naglaro. Thank you. Kaya pala talagang gusto mo sumama. Ikaw dito sa kahanap. Okay. Wala, nakalimutan ko na. Ano sasabi mo? Ano sasabihin ko sa ano? Aminin mo na kasi. Hindi nga, hindi okay na ba? Ano pa? Sinusundan mo. Ay, Ano kami, tropa mo lang? Ngayon ka lang nakilala? Huwag Hindi nga kami, okay na ba? boy! kotse mo, di mo kilala. Tour guide namin, nakamotor. Boy! Tapos sabi niya, tricycle ba yung tour guide dati? Oh, for the vlog, kinakabahan ka. Hindi nga. Eh, Hindi ako kinakabahan, ano ba? Hindi ako kinakabahan. huli, taliparin mo ulit. Dito, sige. Start mo dyan. May isa pa akong battery. Taliparin ko rito. Stop mo dyan. Tabi mo lang. kuha ba? At ito nga pala ang shot mula sa aking drone na kanina lang ay muntik nang maging kwento na lang. Let's go! Let's go. I can see my future and it's looking bright. Not used to the light, I was born at night. But I'm used to a fight, not a new sight. Left, right, head, body, roll the dice. No regrets when I finally leave. I'll finally be the final, be a better me. My destiny is to invest in me. A quest to be the best, yeah, I'll let you free. From a world that's wicked and so wounded. I got dreams and they feel so lucid. I got dreams that they think are stupid. It's alright, sit back cause I do this. I don't take this life for granted, my mind's expanding. It's time for a fight, command of the war. I want more, yeah, I said I want more. Took a life full of hooks, time to even the score.